araw din po sa ating mga kababayan sa ibang bansa na nanonood sa atin through our Facebook Live. That's DZRH News Television at syempre sa YouTube. At siguro, medyo nabibigla kayo sa aking katabi. Magbigay galang po tayo. Ang aming bagong partner. Finally daw, natuloy na rin ang tandem na ito. Finally, ang ating mga kasama na sa ating programa, ang nag-iisang siya, Sir Sunny. Partner, sige, babagoy ka na, Partner Sunny. Yes, partner, magandang araw sa lahat ng mga nakikinig sa atin ngayon. Binanggit mo kanina, nationwide na ito, no? But it's gonna be a worldwide program ito. Of course! Via internet. Kaya maraming nakikinig at nanonood sa atin this time dito sa ating Kalatuntunan. And I'd like to say, magandang araw din sa ating makakasama ngayong araw na ito. Yes. Si Attorney Mark Tolentino. Thank you. Ayan, at dahil nabanggit na ni Partner Sunny ang ating mga kasama, syempre sa usapang legal, sa advices natin, syempre siya yung lagi nating, kumbaga unang tinatap para sagutin ang ating mga katanungan tungkol sa batas. At ito nga, ang ating mga kasama, syempre, Partner Sunny, para medyo ma-orient lang kita, ang tawag kasi namin sa kanya, Attorney Pogi. Wow! Dito yan bininyagan, Attorney Pogi. Yes. Oo, kasi Pogi siya. Hindi naman may pagkakaila. Actually, hindi naman may pagkakaila. Correct. Natin. At maraming mga matronang nag-i-internet, nagko-comment sa kanya sa aking Facebook. Naku, talong-talong ka dito. Partner Sunny, talong ka dito. Pero alam ko, papantay ka sa kanya. Oo. Kaya kailangan mo siya makilala para alam mo kung paano mo sasabayan ang kagwapuhan niya. Siyempre hindi ako patatalo dyan. Of course! I know, right? Dahil ang mga kasama natin, siyempre, si Attorney Mark Tolentino. Yes, good W followers ng DZRH at saka sa yung Facebook page po natin sa Mark Tolentino Law. Ayun. Naku, ang tagal na natin kasama, Partner Sunny, itong si Attorney Mark. Approximately mga 5 years na yata. 5 years na. 5 years na. Yes. Then yung followers ko dati sa Facebook, 1,000 lang. Ngayon, 89 to 90,000 followers. Congratulations. Yes. Mas madadagdagan pa. Yes, pinakamaraming followers yan sa buong Pilipinas, sa lahat ng abogado. Correct. Yes, thank you po sa lahat. Lalo na sa mga OFW. Teka, ano bang idudulog mo sa kanya, partner? Hindi, pero pag-usapan muna natin. Ito topic natin ngayon. Yung idudulog ko sa kanya, dadating ang panahon. Pagdating ng panahon. Sa tamang oras. Sa tamang oras. O sige, pagbigyan daan muna natin, partner, ang ating pag-uusapan ngayong araw na to. Okay. Dahil ito, meron tayong nagpadala ng kanyang katanungan sa ating Facebook, sa ating DZRH News Television. Bago ko pala basahin ang ating katanungan, partner, pinapaalala ko lang po muna doon sa ating mga kababayan na nanonood sa atin through Facebook na kapag meron po kayong katanungan, siyempre dito sa ating programa, nga pala, hindi pa natin na-introduce. Nakalimutan bigla. Sige, sabay na lang tayo. Sige. Ayan. Dahil dito pa rin po tayo sa programang Legal Minds. Wala na. Late na. Late. Sige na nga, puntahan na nga natin yung pag-uusapan. Medyo nagulat kasi ako sa partner ko ngayon. Bawing-bawi na. Ito na, sige na. Pogi at gwapo. Pogi at gwapo. Sige na nga. Ito na, kasi dun sa mga gustong magtanong tungkol sa kanilang mga problema sa batas, kung meron man silang gustong idulog kay Attorney Mark, i-comment nyo lamang po sa aming Facebook page, that's DZRH News Television, at lagyan nyo po ng hashtag HQOTD. Para mas mabilis po namin ma-sort out ang inyong question. And yung hashtag HQOTD is Hugot Question, Hugot Question of the Day. Yun ang tawag natin dyan. Sige. At saka yung topic natin ngayon, napapataon ito. Correct. Lalo na ngayong panahon na ito. Nagkakataon na ito. Sige na, putahan na natin ang ating katanungan. Ito yung kasing nagpadala sa atin sa ating Facebook. At ang kanyang katanungan po ay ito. Ano po ba ang murder? Ano naman po ang homicide? Bakit po ba karaniwang napagbabaliktad ang dalawang ito? Gaano po ba kabigat ang mga kasong ito? At ano po ang mga parusang kaakibat ng mga ito accordingly? Meron po ba itong piyansa o maaari po bang makalaya pa ang sino mang maaakusahan ng murder o kaya yung homicide? Ayan. So, yun ang pinaka-common yan Correct. Homicide, murder. But yung similarity ng dalawa, so bago natin i-compare yung dalawa, ano yung muna difference, sila? Yes. yung similarity ng dalawa, yung dalawa,
murder man yan, homicide man yan, may intent to kill. It means, yung pinag-uusapan natin, patayan. So may namamatay or at least may muntik nang namatay because of murder and homicide. And yung accused may intent to kill. Kung walang intent to kill, hindi yan murder, hindi yan homicide, pwede yung serious physical injury kasi parang for example, anong tawag doon? Parang ginanon ka ng kahoy. Pinalo ka. Pinalo ka ng kahoy. Then, slight lang. Pero wala namang intent to kill kasi yung kahoy na sobrang liit lang. So, maybe slight physical injury or serious physical injury. Kasi walang intent to kill. But when you say murder and homicide, kailangan talaga may intent to kill. But ang pagkailangan natin i-compare yung murder and homicide kasi pag homicide, bailable. It is not a capital offense. Unlike murder, as a general rule, walang piyansa ang murder. So yun ang pagkakaiba ng dalawa. And another one, for example, in arraignment, di ba? Yung arraignment in criminal case, di ba tanawin ka ni judge, Your Honor, accused, are you guilty or not guilty? Di ba sabihin mo, not guilty. So during arraignment, for example, ang accused, sinampahan ka ng kasong murder, sabihin mo, not guilty. But yung evidence hindi enough sa murder, homicide lang, pwede kang i-convict sa homicide. Kahit na yung kaso mo, murder. Pero, pag yung arraignment mo, yung kaso mo, homicide, hindi ka pwedeng ma-convict na murder. Because according sa ating saligang batas, it is always for the benefit of the accused. I repeat ha, pag yung kaso mo, murder, pero yung evidence hindi enough for murder, homicide lang, yung kaso mo, pwede ka ma-convict for homicide kahit na yung kaso mo, murder. Pero pag homicide yung kaso mo, kahit na murder yung evidence, homicide lang, hindi pwedeng itaas yun. So yun ang pagkakaiba ng dalawa. Because sa ating saligang batas, ang sabi ng saligang batas, it is always for the benefit of the accused. Okay, yun yan. So, anong pagkakaiba ng homicide and murder? Yung murder, it will aggravate the offense. But aggravation lang of the offense. Bakit? Because of the way paano niya pinatay ang tao. Una, treachery. Ano ba yung treachery? Yung tao nakatalikod, sinaksak mo, patay. Hindi mo siya binigyan ng pagkakataon to defend himself. Kumbaga, defenseless. Defenseless. Natulog. Treachery. Batang-bata, pinatay mo, hindi yan homicide. Malaking tao ka, tapos yung kalaban mo, bata. O hindi mo siya binigyan ng pagkakataon to defend himself. Kasama ba doon, attorney, yung belt ng tao? Kunwari, malaki siya, malaki yung katawan niya, tapos ang kalaban niya, pitit lang, payato. Pwede magagamit yan as evidence. Pwede gamitin murder yan. Kasi in the first place, ikaw, you are a wrestler. Di ba? Correct. Tapos 300 pounds. Yung isa parang mahanginan Tapos, lang, dili pa rin na. Yung kalaban mo is 80 pounds. Diba yan? Yan. Pwede yun. Treachery. Hindi mo binigyan ng pagkakataon to defend himself. Yun yan. Una yan. Pangalawa, yung tinatawag na sinunog mo siya. Yan. Yung murder yan. Or binigyan mo siya ng yung lason. Lason is automatic murder yan. Hindi mo alam may lason yan eh. Correct. Pinakain ka. Di ba? Isinama pala sa pagkain mo. Inisinama pala. Or yung may another term pa yung tinatawag na evident premeditation. Ano ba yung evident premeditation? Ang ibig sabihin doon, pinagplanuhan ka talagang patayin. Yun ang, for example, bukas, puntahan ko yan si Juan de la Cruz, saksakin ko yan. So it means, may plano ka na patayin mo si Juan. May ilang oras, ilang panahon ka na mag-isip na hindi lang because of heat of anger. Parang may mitigating. Yun ang tinatawag na evident premeditation. Unlike, for example, pag homicide, for example, nagsuntukan lang kayo because lasing kayong dalawa. Yes. Nag-aaway kayo dahil sa isang babae. Nagkikita sa bar. Di ba yung mga normal? Yes. Normal, yung dalawang lalaki nagpasikat sa isang magandang dilag. Di ba? Ganun. Yung isa, nasaksak. Patay. Homicide. Yun. Kasi wala namang plano na patayin eh. Because lang of heat of anger and because of the influence of hard liquor. Di ba? But hindi pwede yung influence of drugs. Hindi yan mitigating circumstance. It's a different story. It is a different story. Another, to make the crime from homicide to murder, yung tinatawag na cruelty. Ano ba yung cruelty?
hindi mo siya pinatay bigla. Dinadahan-dahan mo siyang patayin. Ah, Parang torture. Oh, putulin mo na yung isang kamay, isang daliri dyan. Pagkatapos, ito. Pagkatapos, ito naman. Kasama ba dyan, attorney, No. yung kunwaring hindi mo siya pinapakain or konti-konti yung binibigay mo hanggang sa magutom yung tao? Hanggang sa mamatay. Cruelty yun. So yung tinatorture mo yung tao. For example, pinutol yung isang kamay, isang ganun. Parang killing me softly ang tawag sa killing me ganyan. softly. That's Oo. cruelty. Pero Murder halimbawa, yan. attorney, nagsasalita ka lang sa kanya na hindi maganda naman. Hindi murder. Kasi pwede yung defamation, Pwedeng libel? pwedeng libel, but ang pinag-uusapan natin yung homicide and murder, may namamatay or may muntik nang namatay. Yun ang ibig sabihin ng homicide and murder. Unlike doon sa slight physical injury or serious physical injury, walang plano kang patayin ng tao. Gusto mo lang siyang saktan. Pag in that case, slight physical injury lang yan. So, mababa ang penalty. Please don't forget, in homicide and murder, pag homicide, bailable. Bailable. Bailable yan as a general rule. Okay? So, pag murder, as a general rule, not bailable. Bakit na as a general rule? Kasi, pwede ka pa rin kahit na yung kaso mo murder, you can still file a petition. Petition for bail on the ground na yung evidence laban sa'yo, weak naman eh. So, pwede ka rin mag-file ng bail. Pero, mag-file lang ng petition for bail. Hindi yan, is only discretionary on the part of the judge. So, hindi yan absolute na pag nag-file ka ng bail, petition for bail, i-approve yan ng court. Oo, pag-uusapan pa yan, attorney. Depende yan. Una, matanda na. Di ba? Sino yung isang reason, di ba? Kumbaga mapagbibigyan. For humanitarian reason. Hindi, Yes. hindi naman flight risk. Kasi nandito lang naman hindi naman siya, wala nang record na mag-escape yan. So yan, in that case, pwedeng pagbigyan as a general rule. Pwedeng pababain. Consideration. Pero as a general, ayun yung pinag-uusapan natin as a general rule. Ang ibig sabihin ng as a general rule, exception lang ang bail. Ito yung standards, kumbaga. Yes, yun ang pinag-uusapan. Yung standard, basta murder, walang bail. Walang bail. Yun ang standard. Except yung mga another exceptions. For example, kulang ang evidence. First, anong ebidensya mo na siya nagpatay? Walang evidence. So pwedeng pagbigyan ng court yan. On the ground that yung evidence of guilt is not strong. Kumbaga weak lahat ng weak yung pre-innocent ebidensya. Ganun yan. ebidensya. Magkakaroon din po ba ng mga technical problem? Yes, technical problem. Like, very important itong tinatawag na homicide and murder. Very important yan. Kasi how to, for example, yung from murder, gawing homicide ang kaso mo. Doon sa piskal yun. So, kailangan natin malaman kung bakit yung isang patayan can be considered as homicide. So, kailangan na doon yung sinasabi kong yung treachery, yung hindi mo binigyan ng pagkakataon to defend himself, yung tulog, nilason mo, or yun lang. Kung na-mere fact na nagsuntukan yung dalawa, or dahil sa init ng ulo, it's not murder. It's only homicide. May mga pagkakataon ba na yung halimbawa, yung murder, ay nababaliktad din? Gumagawa sila ng dahilan para May mga mapabigat ganon. ang kaso? Alam mo ba sa previous story sa mga natamaan, ito yung one of the source of corruption. Ayan. Yan. Doon niluluto yan sa Department of Justice before. Hopefully ngayon di na. Okay? Kasi alam ko naman, yung bagong DOJ natin, very honest and... Can we cite an yes. example of that, attorney? Okay. For example, yung may isang kaso. I think the kaso of the governor, sino yung governor before? Okay, I forgot the name. Murder, naging homicide. Parang ganon. Kasi very important yan, from murder to homicide. Kasi maging pag homicide na, bailable. Bailable. May chance kang makalaya. Makalaya ka. For example, pag bailable, habang dinidig yung kaso mo, okay, hearing stage pa lang, trial stage pa lang doon sa RTC, pwede ka lalabas. Unlike pag murder, while pending yung kaso mo, you should stay sa jail. Yun yan. Kaya pala. Pero, attorney, paano nila nagagawa yun na baliktarin yung kaso? Kasi yung sa ligang batas kasi natin, may tinatawag tayong presumption of innocence. Yes, oo. Okay? Due process, presumption of innocence. In case of doubt, laws should be presumed in favor of the accused. So palaging ganun yung batas natin eh. Palaging pinagbibigyan ang mga accused. Hindi pa criminal, accused pa lang. Yun ang nakalagay sa ating saligang batas. To level
yung power ng government at saka yung liberty ng isang akusado. Because, why? Bakit kailangan pagbigyan ng ganon? Because in a man kasi, if you are, there's a pending case against you, criminal case, yung life mo at saka liberty mo is at risk. So, kailangan pagbigyan ka talaga ng batas. Okay? Yun ang sa system of judicial system natin. Unless na baguhin yan, we do not know. But as of now, yun ang nakasaad sa ating saligang batas. Pero Attorney, pwede bang bawasan yung mga evidences against you? Ano ba? Okay, yun ang for example, bawasan yung evidence. Yung evidence. Talagang talagang yung Pinag-usapan matibay. yan. Matibay yung evidence tapos hindi tinanggap. Based on technicality, pwede yun. Based on, for example, technicality like right against self-incrimination. Ano ba yung right against self-incrimination? Yung lahat ng pag-aamin mo, hindi pwedeng gagamitin yan against sa'yo. Yun yan. Right against self-incrimination. Okay? Another na mga ganon, yung tinatawag natin na exclusionary rule sa ating saligang batas. Nandun na yung drugs na yun eh. Tapos hindi pa pwedeng tanggapin kasi nga because of technicality. Kasi wala kang warrant, wala kang search warrant. Pero mga ganon na. So pwedeng mabawasan ang evidence based on technicality. That's why, as a rule, kailangan yung mga pulis natin, alam talaga nila yung technicality. Kasi yung mga drug lord, ang ginagamit, that's why daming mga drug lord na kalusot because of technicality. Mas alam pa nila sa mga pulis. Yun ang nakakalungkot ngayon. Oh, yes. No? So, mas matutuwa sila na kinukuha nila yung mga drugs na walang warrant. Yung mga drug lord, matutuwa sila. Kasi gamitin yun as technicality. Wala namang warrant. So, it means, yung nakalagay yung mga drugs na yan, hindi pwedeng gagamitin laban sa akin yun. Lusot ang drug lord. So, that's why, kailangan talagang alamin ng mga pulis natin, mga NBI, yung how to do this, for example, yung chain of custody ng mga drugs, para at least hindi masayang yung effort ng mga kapulisan natin. Pero may mga pagkakataon naman na yung mga nandoon na nakakulong na nakakalabas pa din sila. Oh yes. Nakakalabas first. Bakit nag-bail? Okay. Another, na-dismiss ang kaso. Bakit na-dismiss ang kaso? Kasi for the very first place, kulang yung evidence. So pwedeng ganon. So hindi naman lahat na nasa kulungan guilty. Okay? Hindi din lahat na nasa kulungan inosente. Ganon. Or hindi lahat na nasa kulungan criminal talaga. May iba dyan na walang pang lawyer. Or kung yung lawyer natin, yung public attorney sabi sa dami ng kaso, hindi na pagbigyan, hindi na bigyan ng focus. Hanggang tumagal na ng panahon. Tumagal ng panahon. Kadalasan natatago. Baka yung papel niya natabunan na, hindi na nakita kung saan. So hanggang ngayon, nandun pa. There is a possibility na yung nasa kulungan natin ngayon, kahit na yung kaso niya 6 years na nakulong, 12 years nandun pa. May possibility yan. In case of murder, dapat ilang years lang yan. Ang penalty ng murder, 20 years 20 to years. death. Problema, wala tayong death penalty. Wala tayong death penalty. So hanggang reclusion perpetua. It means hanggang 30 years. So yun ang tinatawag na 20 years to 30 years, yung tinatawag na reclusion perpetua. Parang yun lifetime imprisonment. Yes, Yan. lifetime imprisonment. Yun ang penalty ng murder. Unlike pag homicide, 12 years to 20 years lang. Pag 12 years, pag 12 years to 20 years, may bail. It means bakit 12 years to 20 years? May ganun. Hindi na pwedeng 20 years lang. 10 years lang. Bakit may 12 years to 20 years? Ang ibig sabihin doon, ang 12 years, yun ang minimum. Yung 20 years, yun ang maximum. Kasi may batas kasi natin ngayon na you have to serve the minimum, then you can apply for parole, parang ganon. Yes. So, yun ang ibig sabihin na 20 years, 12 years to 20 years. Ganon. Pero ito, attorney, i-qualify lang natin ng konti, no? Meron bang iba't ibang klase ng murder and also homicide? Yung homicide, isa lang. Isa lang. But yung murder ang yung meron. murder, may tinatawag tayong parricide. Parricide. Ano ba yung parricide? Ikaw, pinatay mo sarili mong anak. Ayan. Yan, parricide Counted yan. na yan. Okay. Ikaw, pinatay mo yung asawa mo. May si asawa, legal wife. Okay? Legal wife? Legal Teka, wife, paano yun. kung mistress yung napatay niya, attorney? Hindi yan. Pwedeng murder. Pwedeng homicide. Hindi siya parricide. Ganon? Pag parricide kasi, mas mataas ang penalty. Okay? Di ba sabi, yung murder is 20 years to death. Ganon. Pag parricide kasi, mas mataas ang penalty. Normally,
precaution perpetua talaga yan. Dahil, ano siya, sa bloodline Because siya. of blood relationship, Oo. okay? Pero we have to take note that may provision tayo sa batas na kung nakita mo yung asawa mo in the act of doing something, pumping with another man, Ayan. or pumping May ba tawag ginagawang doon? milagro. May ginagawang may milagro. milagro. Naaktuhan mo. Oo, naaktuhan mo. Sinaksak mo yung siya at saka yung kalaguyo niya, hindi ka makukulong. That is an exempting circumstance. Destierro lang ang penalty mo. Anong Kasi sabihin destierro, Destierro. palayasin ka lang sa lugar ng asawa mo. Oo. Yun lang. Hindi ka makukulong. As an exempting circumstance. Dahil sa pag-ibig. Oo. Hindi, kasi parang ang batas kasi natin, binigyan ng value ang marriage. Ang marriage. So it means, nung nakita mo yung asawa mo, ganon, it means parang yung Nandilim. tingin mo, dumilim. Oh. But pero hindi ibig sabihin nun, attorney, na may karapatan ang asawa na gawin yon. Oh, hindi. Ano lang yun, parang a circumstance lang. yun. It's only a circumstance, but kailangan mong i-prove yan as a defense yun. Oo. Hindi automatic. Kailangan mo ba talaga i-prove yan na nakita mo on acto. Okay? Kasi kung hindi, as a general rule, hindi ka pagbigyan. Oo, at paalala, dapat legal ka. Oh, legal wife, ha? Hindi pwede Legal yung wife mga... or legal husband. Hindi kasama yung mga kalaguyo, Oo. mga kalatsutsi mo, ano ba yan? Kalachuchi. Paano yan, So, attorney? Ito na, nangyari yun doon sa bahay mo. Bahay ninyo mismo. Kahit nga hindi sa bahay. Kahit sa labas. Kahit ka sa labas. Oo. Oo. Grabe, pinatay mo sa labas talaga. Bakit naman ganun kayo Parang gumagawa sa labas? Dami mo sa labas. Oh, basta hindi yung kissing scene lang, ha? May nangyayari talaga Insertion, na ano. milagro. Kailangan may ginagawang pumping action. Or ano bang tawag doon? May intercourse talaga na nangyayari. Intercourse. Oo. Kung yung naghalikan lang, nagyakapan, Hindi kasama hindi yun. kasama yun. And another, kailangan legal wife mo yan. Pero paano yun, attorney? Kailangan ipakita pa na mayroong... Kasi ang reason dyan, kailangan yung utak mo dumilim. Because of that, natural ng ng legal wife or legal husband, nakikita mo yung asawa mo na may ginagawang milagro, didilim talaga yung utak mo. Kasama ba dyan, attorney? But we are talking here of sexual intercourse. But Oo. yung mga halik-halik lang dyan, Hindi kasama yun. yakap-yakapan, is not. Silosa ka lang. Pero Siloso ka attorney, lang. paano kung kunwaring nakita mo yung mistress, yung asawa na yan, nagkasalubong sa mall. Tapos doon kita tayo sa labas ng mall. Tapos may nangyaring away. Napatunayan niya na mistress yun ng asawa niya. Paano yung ganun, attorney? Iba pa yun. Hindi siya iba yun. pasok dun sa Pwede disyera. pwede yung tatawagin na mitigating circumstance. Na for example, nagsuntukan yung dalawang bae. Okay. Nag-aaway sila because sa isang lalaking... Tapos may napatay na isa. Oh, ganoon. So, kapag may namatay, pwede yung mitigating circumstance na hindi siya matatawag na murder. Di ba? Kasi pag murder, kailangan nakaplano. Nakaplano. Oh, in this case, wala naman eh. Nakikita ni legal wife. Nagkasalubong lang eh. Nagkasalubong yung kabit at saka yung legal wife, may namatay. So, pwede yun as a mitigating circumstance kasi act of passion. Act of Oh, gano'n yan. Napagbigyan pa. Oo. Alright, sige, attorney, medyo kinapos na tayo sa oras. Naku, marami pa tayong dami. pag-uusapan tungkol sa murder at homicide. Tsaka nakakalungkot kasi dito, partner tsaka attorney. Yes, brother. Maraming hindi talaga nakakaalam. May joke tayo, Nagkakalito pa. Paano naman pag insekto yung pinatay mo? Oh, Insecticide. Attorney, last nyo na yan, ha? Joke lang, joke lang yan. Ang nakakalungkot kasi dito, yung murder tsaka homicide, kahit yung mismo mga pulis, hindi nila ma-explain. Oh, yes, yes. Kaya Hindi na akala lang, homicide, home. Sa bahay pinatay. Nagkakalituhan pa. Nagkalituhan ba? Kaya mahalaga talaga na napapaliwanag Oh, yes. natin yan. At dun sa mga may problema, dun sa ganitong klase ng sitwasyon, Yes. paano ba namin kayo makukontak, attorney? Paano ba nila Saan? kayo mahahunting? Yes, sa website natin sa www.marktolentinolow.com or sa Facebook page mo natin, pwede kayo mag-like, mag-message. As of now, mayroon na po tayong mga 89 to 90,000 followers. Wow. Sa facebook.com/marktolentinolow. Or you can call me sa landline natin within Metro Manila, 209-6203. Or mobile number natin, pwedeng mobile, text, or Viber sa 0917-329-5353. Yan. Alright. Naku, dumadami na ang mga Hindi na mahirap yan, ha? Marami na Yes, pwedeng... then by the way, sa website natin, nakalink yung
Skype numbers natin, yung mga, just click it, you can communicate me through Skype. Oo, wow, may video call na kayo, Ah, yes, attorney, yes, yes. ha? Okay. O, doon sa mga nangangailangan ng mga legal advices, ayan, tawagan nyo lang si attorney. At saka, hindi mahirap i-reach si attorney, ha? Kasi pag nag-message lang kayo, even sa Facebook niya, Oh, yeah. magre-reply talaga Yes, mag-reply. siya. Oo. Within a day. Oo, madali lang yan. Alright. O, partner, meron ka ba? Parang kanina siyempre. nabanggit mo, may Oo kailangan nga, kay attorney, ha? huwag na muna natin pag-usapan. Oo, sige, sige. Pahabain muna natin to. Alright. O, paalala lang nga dun sa mga nanonood sa atin through our Facebook Live, partner. And maraming salamat pa rin po, lalo na dun sa mga OFWs na talagang hindi mo na natutulog, mapanood lang tayo. Correct. Ayan. At dun sa mga team replay, tandaan nyo yung mga videos natin, nandyan lang po yan, naka-archive lang po yan. So, pwede nyong balik-balikan ang mga episodes natin dito sa Legal Minds. At para dun sa may mga katanungan, partner, pwede rin silang comment, ilagay lang yung kanilang question, i-post nyo lang sa aming comment box at lagyan nyo lang po ng #HQOTV. Ayan, para mabilis po namin yung makita. Alright, partner, patapos na tayo. Siguro, dapat magpaalam na tayo. Oo. Di ba? Kung patapos na tayo, wala Ayan. na natin halaman. Followers natin. Oo, maraming salamat pa rin po sa inyong pagtutok at pagsubaybay po sa amin. Maraming salamat po. Kami pa rin po inyong nakasama. Ako po si Bien Daclas. Ito po naman si Sunny Casulia. Hanggang sa susunod po na episode ng Legal Minds!